Ang sikat ng araw ay unti-unting tumatagos sa makapal na kurtina ng aming silid. Ramdam ko na ang pamilyar na init at alinsangan ng umaga rito sa Maynila kahit pa nakabukas ang aming pampalamig ng hangin. Sa labas ngang aming bintana, maririnig ang malayo ngunit pamilyar na ugong na deep na bumabaybay sa pangunahing kalsada at ang paminsan-minsang pag-arangkada ng tricycle na nagahatid ng pasahero sa labas ng aming tahimik na pamayanan. Hudyat ito ang panibagong araw, isang araw na matagal ko nang pinaghahandaan. Nakatayo ako sa harap ng aming malapat na kama, maingat na inilalagay ang aking mga plansadong damit sa loob ng isang itim na maleta. Ang mga formal na kasuotang ito ay gagamitin ko para sa isang napakahalagang pagpupulong sa Cebu. Bilang isang tagapamahala ng mga proyekto sa isang malaking kumpanya, ang biyaheng ito ay bunga ng aking ilang buwang pagpupuyat at walang patit na pagtatrabaho. Iginapang ko ang aking sarili mula sa kahirapan sa probinsya upang marating ang posisyon kong ito ngayon. Lahat ng aking sakripisyo, lahat ng aking pagod, ay inialay ko para sa aking pamilya. Nais kong mabigyan ng maginhawang kinabukasan ang aking asawang si Roberto at ang aming kaisa-isang anak na si Leo. Habang isinasara ko ang aking maleta, narinig ko ang mahinang pakalansing ng pinggan at kutsara mula sa kusina sa ibaba. Amoy na amoy ko ang matapang na barakong kape na paboritong inumin ni Roberto tuwing umaga. Sa loob ng 8 taon naming pagsasama, inakala kong naitayo ko na ang isang perpektong tahanan. Si Roberto ay isang lalaking palaging nagpapakita ng suporta sa aking pangarap. Kapag pagod ako mula sa trabaho, siya ang sumasalubong sa akin ng mainit na hapunan. Siya ang haligi ang aming tahanan na pinakatiwalaan ko ang buong puso at kaluluwa. Ngunit sa gitna haking pag-aayos, hindi ko maiwasang mapatinggin sa aking aparador. Sa pinakailalim nito ay nakatago ang isang malit na kahoy na kaon. Dito ko inilalagay ang aking manaypong salapi. Ang aking tanging pondo para sa hindi inaasahang pangyayari. 2 buwan na ang nakalipas nang maganap ang isang madilim na yugto sa aming bahay na hanggang ngayon ay nag-iwan ng bigat sa aking dibdib. Nawalan akong ng malaking halaga ng pera mula sa kahong iyon. Ang aming matandang kasambahay na si Manang Rosa, na 10 taon nang naninilbihan sa amin ng buong katapatan, ang agad na pinagbintangan ni Roberto. Sino pa ba ang kukuha, Carmela? Tayo-tayo lang ang nandito sa bahay. Imposible namang si Leo iyan. Iyang matandang iyan na pinagkakatiwalaan natin ang sumira sa atin. Ganyan ang mariing sigaw ni Roberto noong araw na iyon. Naalala ko pa ang pahagulgol ni Manang Rosa. Lumuhot siya sa aking harapan, basang-basang luha ang kanyang kulubot na mukha, sumusumpang wala siyang kinukuhang kahit isang kusing. Ngunit dahil sa tinding galit ni Roberto at sa bulak kong tiwala sa aking asawa, hinayaan kong palayasin ang matanda. Hinayaan kong manay ang pasya ni Roberto upang mapanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Hanggang ngayon, tuwing naisip ko ang mukha ni Manang Rosa, inuusik ako ang aking budi. Natigil ang aking pagmumuni-muni nang marinig ko ang mahinang paglangit-ngit ng pinto ng aming silid. Bumukas ito ng bahagya at sumungaw ang muhang aking 8 taong gulang na anak. Si Leo. Dati-rati, kapag alam niyang alis ako para sa isang biyahe, tatakbo siya palapit sa akin, yayakapin ang aking mga binti, at magmamakaawang isama ko siya o huwag na akong umalis. Ngunit sa umagang ito, kakaiba ang kanyang kinikilos. Nakabitin ang kanyang makamay sa kanyang tagiliran. Nakatayo lamang siya sa hambangang pinto, nakayuko, at tila iniwasan ang aking paningin. Ang kanyang magabalikat ay nakakuba, at sa kabilang ng mainit na panahon, parang nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Leo, anak, lapit ka rito kay inay, malambing kong tawag sa kanya. Lumuhot ako upang pantayan ang kanyang taas. Bakit ganyan ang mukha ng paborito kong bata? Ilang araw lang naman mawawala si inay. Pagbalik ko, ibibili kita ang bagong laruan na nakita natin sa pamilihan noong isang araw. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Pagkatama ng aming nga mata, tila may kumurot sa aking puso. Wala akong nakitang lungkot ng isang batang maiwan ng kanyang ina. Ang nakita ko ay isang malalim at madilim na takot. Isang takot na hindi dapat makita sa mata ng isang musmos. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ibinuka niya ang kanyang maliliit na braso at yumakap sa aking lik. Napakahigpit ng kanyang yakap, tila ba kapag bumitaw siya ay may masamang mangyayari sa kanya. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking tainga. Basa ang kanyang pisngi nga luhang tahimik na tumutulo. Inay, huwag po kayong umalis. Garalgal na bulong niya. Bakit ba? Anak, sandali lang naman ako run. Kailangan lang ni inay magtrabaho para sa atin. Paliwanag ko habang hinahagot ang kanyang likuran. Umiling siya ng mabilis. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Inay, may nobya po si Tay.
Tumigil sa pag-ikot ang aking mundo. Ang masalitang iyon ay parang isang malamig na patalim na biglang ibinaon sa aking dibdib ng walang pasabi. Nanigas ang buo kong katawan. Inisip ko noong una na baka mali lamang ako ng dinig, o baka ito ay bahagi lamang ng anong palabas na napanood niya sa telebisyon. Ano ang sinabi mo, Ana? Tanong ko, pilit pinapatatak ang aking boses na nagsisimula ng manginig. Tuwing umaalis kayo papuntang opisina, inuwi niya po ang nobya niya rito sa bahay natin, patuloy ni Leo. Ang boses ay punong-puno ang pihati at takot. Dinadala niya po doon sa kwarto ninyo, at kinukuha nila ang lahat ng pera ninyo sa loob ng maliit na kahoy na kahon sa aparador. Sabi po ni Itay, huwag ko raw sasabihin sa inyo kasi magagalit kayo at iwan ninyo raw ako. Kinuha nila ang pera ninyo, Inay. Hindi po si Manang Rosa ang nagnakaw. Si Itay po at ang nobya niya. Sa bawat salitang lumalabas sa inosenteng labi ng aking anak, nararamdaman ko ang unti-unting pagkadurok ng aking pagkatao. Ang pamamahay na ipinundar ko ang dugo at pawis ay naging pugat pala ng kataksilan. Ang kamang inuwian ko gabi-gabi para magpahinga ay ginawa palang babuyan ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig. At ang pera. Ang perang pinahirapan ko, ang perang dahilan kung bakit napalayas ang isang inosenteng matanda na walang ibang ginawa kundi magsilbi sa amin. Ang asawa kong kagalang-galang ang mismong nagnakaw nito, kasapwat ang isang babaeng hindi ko man lang kilala. Higit sa lahat, tinakot niya ang sarili naming anak. Ginamit niya ang kahinaan ng isang bata upang pagtakpan ang kanyang kawalanghiyaan, isang halimaw. Kasiping ko pala gabi-gabi ang isang halimaw na nagbabalat kayong tupa. Hindi ko na namalayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Ang sakit at pait ng pagtataksil ay dahan-dahang gumagapang sa aking mga ugat. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng kalungkutan, isang matalim at nakabibinging galit ang sumiklap sa pinakailalim ng aking puso. Carmela, nandito na ang taksi sa labas. Mahuhuli ka na sa paglipat mo. Ang malakas na boses ni Roberto mula sa ibabaang hagdanan ay umalingaw-naw sa buong bahay. Dati-rati. Ang boses na iyon ay nagbibigay sa aking ng kasiguraduhan at init. Ngayon, nagdudulot ito ng matinding pandidiri na halos magpasuka sa akin. Gusto kong sumiga. Gusto kong bumabarun. Harapin siya, at isumbat sa kanyang pagmumukha ang lahat ng kanyang kataksilan. Gusto kong saktan ang lalaking sumira sa aking tiwala. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kung magwawala ako ngayon, itatanggi niya lamang ang lahat. Babaliktarin niya ang sitwasyon. Baka sabihin pa niyang nagsisinungaling ang bata o gawa-gawa lamang ito ang aking imahinasyon dahil sa pagod sa trabaho. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong gumamit ng utak at hindi ng pusong sugatan. Huminga ako ng malalim, pinipilit na lunukin ang nakababarang bikik sa aking lalamunan. Hinawakan ko ang makabilang pisngi ang aking anak at tinitigan siya ng diretso sa mata. Leo, pakinggan mong mabuti si Inay. Pabulong kong utos sa kanya. Napakatapang mong bata at nagpapasalamat akong sinabi mo ito sa akin. Ngunit mula ngayon, ito muna ang magiging lihim nating dalawa. Magpapanggap akong may matinding sakit upang hindi matuloy ang pag-alis ko ngayon. Huwag na huwag kang magpahalata kay Itay na may alam tayo, maliwanag ba? Pumasok ka na sa kwarto mo, maglaro ka doon, at ikandado mo ang pinto. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Tumango ang aking anak, ang pangingining ng kanyang katawan ay unti-unting nawala. Tila nakahanap siya ng kapanatagan dahil alam niyang nandito na ang kanyang ina upang protektahan siya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang silid, at narinig ko ang mahinang lagitik ng kandado. Tumayo ako at humarap sa malaking salamin sa aming silid. Tinitigan ko ang aking sarili. Namumutla ako, magulo ang ilang hibla ang aking buhok, at ang aking mga mata ay namumula dahil sa pinipigilang pag-iyak. Tamang-tama. Hindi ko na kailangang umarte ng sobra upang magmukhang may sakit. Gagamitin ko ang aking tunay na pisikal na panghina upang isagawa ang aking plano. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng silid. Humawak ako ng mahigpit sa palupalong ng hagdanan. Ibinaba ko ang aking ulo at umaktong parang nahihilo, pasuray-suray na humakbang pababa. Carmela, ano ba naman iyan? Kanina pa naghihintay ang. Hindi na natapos ni Roberto ang kanyang sasabihin. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya akong muntik nang matumba sa huling baitang ng hagdan. Mabilis siyang tumakbo at sinalo ako. Ang kanyang malalakas na bisik ay pumulupot sa aking katawan. Ang mabisik na minsan kong inakalang aking silungan. Mahal. Anong nangyayari sa iyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pag-alala. Ngunit dahil bukas na ang aking mga isipan, nakita ko ang panandaliang pagkunot ng kanyang noo, ang mabilis na pagkainis na dumaan sa kanyang mga mata. Nadismaya siya.
Nadismaya siya dahil baka hindi matuloy ang aking pag-alis, at baka masira ang masama niyang plano sa araw na iyon kasama ang kanyang kalaguyo. Roberto, ang sakit ng ulo ko, mahina kong sagot. Ipinikit ko ang aking mamata at pilit na pinapanginig ang aking boses, umiikot ang buong paligid. Parang inaatake na naman ako ng matinding pagkahilo, hindi ko kayang bumiyahe. Hindi ko kayang sumakay ng eroplano sa ganitong kalagayan. Natahimik siya ng ilang sandali. Alam kong mabilis na nag-isip ang kanyang mapanlinlang na utak kung paano isasalba ang sitwasyon. Sige, huwag mo nang pilitin, malumanay niyang sabi habang inaalalayan akong bumalik paakyat ng hagdan. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Ikakansela ko na ang taxi, magpahinga ka na lang muna sa kwarto. Ako na ang bahalang mag-asikasong lahat. Inihiga niya ako sa aming malambot na kama. Inayos niya ang aking unan at ikinumot ako. Gumanap ako bilang isang walang kalaban-labang pasyente. Nakapikit at tila nahihirapang huminga, narinig ko ang kanyang mayabag papalabas ng silit. Bumaba siya upang kausapin ang driver sa labas. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya. Umupo siya sa gilid ng kama. Ipagtitimpla muna kita ng maligamgam na tubig, sabi niya. Ibinaba niya ang kanyang cellphone sa ibabaw, ng maliit na lamesa sa tabing aking inupuan, nakaharap ay taas ang salamin nito. Isang pagkakamali mula sa isang taong nagmamadali at kinakabahan. Tumayo siya at mabilis na lumabas patungo sa kusina. Pakalabas niya. Biglang umilaw ang salamin ng kanyang cellphone sa tabi ko. May pumasok na mensahe. Dahil sa lapit nito sa akin, malinaw kong nabasa ang pangalan ng nagpadala at ang mga salitang nakasulat sa ibaba nito, kahit hindi ko binubuksan ang mismong kagamitan. Pangalan ng nagpadala, Vanessa. Ang mensahe. Anong ibig mong sabihing hindi siya umalis? Nabili ko na ang paborito mong alak at nakahanda na ako. Paano na ang pagkuha natin sa natitirang pera sa kahon ngayon? Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao sa ilalim ng kumot. Ang matinding init ng pagtataksil ay tila sumusunog sa aking balat. Hindi lamang sila nakikita ng palihim. May plano silang ubusin ang huling patak ng aking pinahirapan ngayong araw mismo. Ngayon na nasa loop ako ng bahay at nagpapanggap na may sakit, paano ko gagamitin ang pagkakataong ito upang bumuong ng isang patibong na tuluyang magbabaon sa kanilang dalawa sa hukay ng kahihiyan at kaparusahan? Ang mahinang liwanag mula sa salamin ng cellphone ni Roberto ay unti-unting namatay. Ngunit ang masalitang aking nabasa ay patuloy na nakaukit sa aking isipan na parang maletrang sinusunog ng nagbabagang bakal. Anong ibig mong sabihing hindi siya umalis? Nabili ko na ang paborito mong alak at nakahanda na ako. Paano na ang pagkuha natin sa natitirang pera sa kahon ngayon? Sa bawat paglipas ng segundo sa loob ng aming tahimik na silid, nararamdaman ko ang pagguhong mundo na matagal kong itinayo. Ang lalaking pinaglaanan ko ang aking kabataan, ang lalaking pinagsilbihan ko ng walang pag-alinlangan, ay isa palang ahas na naghihintay lamang ng pagkakataon upang tuklawin ako ng nakatalikod. Nakahiga ako roon balot ng makapal na kumot, ngunit ang lamig na aking nararamdaman ay nakmumula sa kailaliman ng aking mga buto. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng kanyang mapaa sa hagdanan. Paakyat pabalik sa aming silid, mabilis kong ipinikit ang aking mga mata. Pinakawalan ang lahat ng tensyon sa aking mukha upang magmukhang walang malay at nanghihina. Dahan-dahang bumukas ang pintong kahoy. Ang tunog ng yayabak ay lumapit sa gilid ng kama. Carmela, uminom ka muna. Malambing na bulong ni Roberto. Iminulat ko ang aking mga mata ng bahagya. Nakatayo siya sa aking tabi, may hawak na isang basong may maligamgam na tubig. Ang kanyang muha ay nagpapakita ng labis na pag-alala. Ang kanyang makilay ay nakasalubong na tila baawang-awa siya sa aking kalagayan. Kung hindi ko lang nalaman ang katotohanan mula sa aming anak at sa kanyang cellphone, baka naniwala na naman ako sa kanyang pagbabalat kayo. Baka nahulog na naman ako sa patibong ng kanyang matatamis na ngiti. Salamat, Roberto. Mahina kong sagot, pilit na ginagawang pause ang aking boses. Inabot ko ang baso. Sinisiguradong medyo nanginginig ang aking mga daliri upang maging kapanipaniwala ang aking pagpapanggap. Habang umiinom ako, lihim kong pinagmamasdan ang kanyang nga mata. May kislap ng pagmamadali roon. Hindi siya mapakali. Magpahinga ka lang diyan ng mabuti. Patuloy niya habang kinukuha ang baso mula sa aking makamay. Bababa lang ako sandali. Tatawagan ko ang opisina upang sabihin na hindi ako makakapasok ngayon dahil kailangan kitang alagaan. Pagkatapos, bibili ako gamot mo sa botika sa kanto at bibilhan na rin kita ng mainit na lugaw para gumaan ang pakiramdam ng iyong tiyan. Kailangan kitang alagaan. Ang masalitang iyon ay parang lason na dumaloy sa aking pandinig. Tumango lamang ako at muling ipinikit ang aking mamata, na kunwaring tinatanggap ang lahat ng kanyang kasinungalingan.
Sige, mahal. Mag-ingat ka, sagot ko. Hinakan niya ang aking Ang damping kanyang ngalabi sa aking balat ay nagdulot ng isang matinding pandidiri na halos magpasuka sa akin, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na umurong. Narinig ko ang pakuhan niya sa kanyang cellphone mula sa ibabaw ng lamesa, ang mabilis na paglalakat niya palabas ng silid, at ang paglapat ng pinto. Ilang sandali pa, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng aming pangunahing tarangkahan sa ibaba, at ang tuluyang pag-alis ng kanyang sasakyan. Naiwan akong mag-isa sa loob ng malaking bahay, kasama ang aking anak na nakakulong sa kanyang sariling silid. Agad akong bumangon mula sa pagkakahiga. Nawala ang lahat ng bakas ng sakit sa aking katawan. Ang pamumutla ng aking mukha ay napalitan ng isang mapulang kulay dala ng umaapaw na put at pagkauhaw sa katarungan. Naglakat ako ng mabilis patungo sa pinto at dahan-dahang inikot ang kandado nito upang matiyak na walang makakapasok ng walang pasabi. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking bag. Kailangan kong kumilos ng mabilis habang wala siya. Ang unang numero na aking tinawagan ay ang numero ni Ginoong Firman, ang matandang abogado na matagal nang nag-asikaso ang malegal na papeles ang aming pamilya mula pa noong nabubuhay ang aking ama. Makailang beses na nagring ang linya bago ito sinagot. Magandang umaga, Carmela. Napatawag ka? Bating matanda mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, isang boses na nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Ginoong Firman, ako po ito. Kailangan ko po ang inyong tulong. Panimula ko, sinisiguradong mahina at malinaw ang bawat salitang bibitawan ko. May malaki po akong problema sa bahay, sa asawa ko, at kailangan ko po itong manatiling lihim sa ngayon. Natahimik ang matanda sa kabilang linya. Naramdaman niya marahil ang bigat at seryosong tono ang aking pananalita. Nakikinig ako, Carmela. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat na niya aking natuklasan. Hindi ko pinalampas ang kahit isang detalye. Sinabi ko ang tungkol sa mga isiniwalat ni Leo, ang kalaguyo ng aking asawa, ang perang ninakaw mula sa aking kahon, ang pagbintang sa aming walang muwang na kasambahay, at ang mga mensaheng nabasa ko kanina lamang. Pilit kong pinipigilan ang aking mga hikbi habang nagpapaliwanag, dahil bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila sumusugat muli sa aking sariling puso. Sinabi ko sa kanya ang aking balak. Gusto ko pong makabit ng nakatagong aparato ng pagkuha ng video sa loob ng aming silid at sa aking silid-aralan paliwanag ko. Gusto ko siyang hulihin sa akto, kasama ang babaeng iyon, habang kinukuha nila ang aking pera. Gusto kong malaman kung ano pa ang kaya nilang gawin. Legal po ba itong gagawin ko? Maari ko po ba itong magamit bilang ebidensya laban sa kanila? Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Ginoong Firman. Napakabigat niyang iyong pinagdadaanan, Carmela. Ngunit matalino kang babae dahil hindi ka nagpadala sa bukso ngang damdamin, hanggat ang mga aparatong iyon ay nakakabit sa loob ng sarili mong pamamahay at pag-ari mo, at ang pangunahing layunin nito ay upang protektahan ang iyong mga ari-arian laban sa pagnanakaw. Maari natin itong ipresenta bilang matibay na ebidensya sa hukuman, lalo na at kabilang dito ang isyu ng pagnanakaw at posibleng pang-abuso sa isipan ng iyong anak. Gumaan ng kaunti ang aking dibdib sa kanyang tinuran. Iyan po ang kailangan kong marinig. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos na hakbang, bilin ng abogado. Hayaan mong isagawa nila ang kanilang plano habang nakamasid ka. Kunin mo ang lahat ng matibay na ebidensya, at pagkatapos ay tawagan mo ako. Ako na ang bahalang umasikaso sa lahat ng legal na hakbang para maprotektahan ka at ang iyong anak. Nagpasalamat ako ng labis at ibinaba ang tawag. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanap ng taong gagawa ng pagkakabit. Nahanap ako sa aking mga lumang talaan ng isang pangalan na minsan nang nabanggit ng isang kasamahan sa kumpanya nung nakaroon ng kaso ng nakawan sa aming opisina, Julio. Isang pribadong investigador na tanyag sa pagiging tahimik, mabilis, at pulido sa kanyang trabaho. Nang tawagan ko ang numero, isang formal na tinig ng lalaki ang sumagot. Agad kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi kong kailangan kong gayat na serbisyo bukas ng umaga, habang walang ibang tao sa bahay kundi ako lamang. Kailangan kong na maliliit na kamera. Julio, utos ko. Yaong hindi mapapansin kahit titigan pa ng matagal. Gusto ko sana ay nakatago ito sa isang digital na orasan sa ibabaw ng lamesa at sa loob ng isang kuwadro ng larawan sa dingding. Walang naging maraming katanungan ang investigador. Naintindihan ko, senyora. Magdadala ako ng mega kagamitang hindi naglalabas ng anumang tunog o ilaw. Maari ninyong panoorin ang makuha ng direkta mula sa inyong cellphone o computer. Nakasundo kami sa oras at halaga ng kanyang serbisyo. Ngunit bago ko tapusin ang tawag, may idinagdag pa ako.
Kailangan ko rin isang ligtas na silid sa isang otel na hindi kalayuan sa aming subdivision para sa araw ng pahuhuli. Dun ko panonorin ang lahat kasama ang aking masaksi. Gusto kong ihanda mo rin iyan. Masusunod po, tugon niya bago tuluyang naputol ang aming pag-usap. Pangatlo at pinakamahirap sa lahat ng aking gagawin ay ang pagtawag kay Manang Rosa. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang kanyang lumang numero. Sa bawat pakring ng linya sa kabilang dulo, bumabalik sa akin ang alaala ng kanyang pagmamakaawa, ang kanyang pakiyak habang bitbit ang kanyang lumang bag palabas ng aming tarangkahan, habang ako ay nakatayo lamang at walang ginawa. Matagal bago may sumagot. Hello? Isang garalgal? Mahina. At bakas ang pagod na boses ang narinig ko. Manang, nanikip ang aking lalamunan. Hindi ko akalain ganito kasakit marinig muli ang boses ng taong nabiktima ng aking katangahan. Manang Rosa, si Carmela po ito. Nakaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang mabigat na pahinga lamang ng matanda at ang malayang pagtahol ng maaso sa kanyang paligid ang aking naririnig. Walang sumbat, walang galit. Tanging pagkabigla lamang marahil kung bakit tumatawag ang babaeng nakpalayas sa kanya. Manang, patawarin ninyo ako. Tuluyan nang gumuho ang aking pagpipigil at tumulo ang aking naluha. Ang mga luhang ito ay hindi bahagi ng anumang pagpapanggap, kundi tunay na pagsisisimula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Alam ko po na wala kayong kasalanan. Alam ko pong hindi kayo nagnakaw kahit kailan. Napakabobo ko. Nabulat ako ng pagmamahal ko sa taong iyon at hinayaan kong sirain niya ang pangalan ninyo. Narinig ko ang mahina at pigil na pagikbi ni Manang Rosa. Alam na po ninyo, senyora, nanginginig niyang tanong. Opo, Manang. Sinabi na po sa akin ni Leo ang lahat. At itutuwid ko po ang pagkakamaling ito. Matigas kong pangako habang pinupunasan ang aking maluha. Huhulihin ko ang tunay na magnanakaw. Ipapahiya ko sila sa paraang hindi nila malilimutan habang buhay. Ngunit kailangan ko po ang tulong ninyo. Natatakot ako. Senyora. Umiyak na sagot ng matanda. Baka balikan ako ni Ginoong Roberto. Baka saktan niya ako. Huwag na po kayong matakot. Panigurado ko sa kanya. Ibinabaon ang bawat salita ngang may buong paninindigan. Ako na po ang magtatanggol sa inyo ngayon. Ang mga halimaw na sumira sa pangalan ninyo ay pagbabayarin ko. Pakiusap, Manang, pumunta po kayo rito bukas ng alas 11 ng umaga. Papasok po sa trabaho si Roberto. Ako lang po ang narito at ang mataong magkakabit ng patibong. Gusto kong naroon kayo sa mismong araw na hulihin natin sila. Gusto kong makita ninyo kung paano sila magmakaawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagdadalawang isip, narinig ko ang isang malalim na buntong hininga mula sa kanya. Sige po, senyora, pupunta po ako bukas. Pagkababa ko ng cellphone, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Ang mapiraso nga aking plano ay unti-unti nang nabubuo. Nailatak ko na ang pundasyon ng patibong na yayanig sa mundo ni Roberto. Tumayo ako mula sa kama, inayos ang aking sarili, at humarap muli sa salamin. Wala na ang mahinang Carmela, ang nakikita ko na lamang ay isang inang nangangalit at handang gawin ang lahat para sa katarungan. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pag-isip kung paano ayusin ang mga susunod na hakbang para sa bukas, biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang tunog ng susi na ipinapasok at iniikot sa saradura ng aming pangunahing pinto sa ibaba. Hindi pa lumilipas ang 20 minuto mula nang umalis si Roberto papuntang botika. Bakit siya nakabalik ng napakaaga? Narinig ba niya ang aking mga pag-usap sa cellphone? Naiwan ko bang bukas ang bintana? Mabilis akong tumalon pabalik sa kama, hinila ang kumot hanggang sa aking leg, at ipinikit ang aking mga mata, habang naririnig ko ang nagmamadaling yabak ng kanyang nasapatos paakyat ng hagdanan, papalapit sa nakakandadong pinto NG aming silid. Ang malakas at sunod-sunod na pakalampak sa busol naming pinto ay tila makulok na yumanik sa apat na sulok ng aming silid. Kasabay nito ay ang pagtawag ni Roberto mula sa labas. Ang kanyang boses ay may halong pagmamadali at pagtataka. Carmela. Mahal. Bakit nakakandado ang pinto? Buksan mo ito. Kumabog ng napakabilis ang aking dibdib. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa aking noo pababa sa aking lik. Hindi ko inasahang makakabalik siya ng ganito kabilis. Paano ko ipapaliwanag ang nakasarang pinto nang hindi siya naghihinala? Kung malalaman niyang may kausap ako sa cellphone, baka matuklasan niya ang lahat ng aking pinaplano at malagay sa panganib hindi lamang ang aking sarili kundi pati na rin ang aking anak. Sa isang iglap, pinagana ko ang aking isip. Ginulo ko ng husto ang aking buhok upang makmukhang walang ayos. Hinila ko ang kwelyo ang aking damit pababa upang makmukhang hirap na hirap sa pahinga.
Gumapang ako mula sa kama patungo sa pinto, sinadyang ibagsak ang aking mangga tuhod sa sahig upang lumihang ng isang malakas na kalabok bago ko inabot at inikot ang kandado. Bumukas ang pinto at bumungat ang nag-alalang mukha ni Roberto. Nang makita niya akong nakasupsop sa sahig, mabilis niya binitawan ang mga dalang supot ng plastik at agad akong binuhat pabalik sa kama. Diyos ko, Carmela, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nasa sahig? Nag-alalang tanong niya habang inilalapag ako sa malambot na kutson at inayos ang aking mga unan. Nahilo ako ng sobra, Roberto, garalgal at humihikbi kong sagot, pilit na pinapapungay ang aking mga mata. Akala ko ay masusuka ako kaya pilit akong tumayo papuntang banyo, pero nagdilim ang paningin ko, natumba ako at aksidenteng nahawakan ang kandado ng pinto nang subukan kong kumapit sa hamba. Patawarin mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang pahinga. Ang panandaliang paghihinala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapagkunwaring awa. Naniwala siya sa aking palabas. Hinaplos niya ang aking buhok at pinunasan ang pawis sa aking nugamit ang kanyang panyo. Ang damping kanyang balat ay nakdalangang kilabot sa aking buong pagkatao, ngunit pinigilan ko ang aking sariling umiwas. Huwag ka nang tumayo, mahal. Nandito na ako, malambing niyang sabi. Ibinili kita ngang mainit na lugaw at manggagamot. Kailangan mong kumain kahit kaunti para mainom mo ito. Kinuha niya ang isang mangkok mula sa supot. Ang amoy ng luya at pinakuluang manok ay sumingaw sa buong silit. Dati-rati, ang ganitong pag-asikaso ay nagpapatunaw ng aking puso. Ngayon, bawat subongang lugaw na inilalapit niya sa aking bibig ay lasang abo. Nilunok ko ang pagkain ng may matinding pagtitiis, tinititigan ang lalaking nasa aking harapan, sinusukat ang lalim ng kanyang kasamaan. Pagkatapos kong kumain ng ilang subo, kinuha niya ang isang banig ng gamot at naglabas ng isang maliit na puting kapsula. Inabot niya ito sa akin kasabay ng isang basong tubig. Inumin mo ito, Carmela. Pampatulog ito at para mawala ang hilo mo. Sabi ng parmasyutiko ay makakapagbigay ito ang mahaba at mahimbing na pahinga, nakangiti niyang utos. Tinitigan ko ang puting kapsula sa aking palad. Biglang nag-echo sa aking isipan ang usapan nila ng kanyang kalaguyo na nabasa ko kanina, at ang maplano nilang lasonin ang aking isipan gamit ang magamot na pampakalma. Ito na ba iyon? Nagsisimula na ba siyang lasunin ako upang sirain ang aking katinuan at palabasing nasisiraan ako ng bait? Ang ideyang iyon ay nagpabayo sa aking puso sa sobrang takot at galit. Inilagay ko ang kapsula sa aking bibig at ininom ang tubig, ngunit hindi ko ito nilunok. Itinago ko ang gamot sa ilalim ng aking dila. Umubo ako ng bahagya at nakunwaring nasasamit. Roberto, maari mo ba akong ikuhang malinis na tuwalya sa banyo? Gusto ko sanang punasan ang lig ko. Pawis na pawis ako. Pakiusap ko. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa aming banyo. Sa mismong sandaling tumalikot siya, mabilis kong iniluwa ang natutunaw na kapsula sa isang piraso ng tissue, binalot ito ng maigi, at isiniksik sa ilalim ng aking unan. Nang makabalik siya dala ang tuwalya, nakahiga na ako at nakukunwaring inaantok. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang mahabang hapon na lumipas sa isang tahimik na pagpapanggap. Paminsan-minsan, naririnig ko ang mahinang pagpindot niya sa kanyang cellphone, marahil ay nakikipagpalitan ng mensahe kay Vanessa. Nagrereklamo kung bakit hindi natuloy ang kanilang maitim na balak ngayong araw dahil hindi ko naiwan ang bahay. Ang paktating ng habi ay naking isang mahaba at nakakapasong paktitis. Nakahiha kami sa isang hikan. Nang patayin niya ang ilaw at balutin kami ng dilim, naramdaman ko ang pagpulupot ng kanyang braso sa aking baywang. Niyakap niya ako mula sa likuran. Ang kanyang hininga ay tumatama sa aking batok. Para akong nakayakap sa isang malaking ahas na handang pumatay sa akin anumang oras. Gusto kong sumiga. Gusto kong tumayo at tumakbo palabas ng bahay na ito kasama ang aking anak. Ngunit alam kong ang pagiging padalos-dalos ay magdudulot lamang ng pagkatalo. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malalasahan ko ang sarili kong dugo. Pinipigilan ang anumang tunong ng pagikbi. Tinitigan ko ang madilim na kisame at tahimik na nagbilang ng oras hanggang sa sumapit ang umaga. Kinaumagahan. Gumising ako ng may panibagong lakas na nagmumula sa aking pakauhaw sa katarungan. Nagbihis ako ng aking formal na damit pang opisina. Nagulat si Roberto nang makita akong nag-ayos ng aking maleta. Carmela, akala ko ba ay masama ang pakiramdam mo? Bakit ka nag-ayos? Nagtatakang tanong niya, ngunit hindi makapagtago ang kislap ng pag-asa sa kanyang nga mata. Tumawag ang kliyente ko sa Cebu kaninang madaling araw, paliwanag ko, pinapanatili ang kalmadong tono. Kailangan na talagang matuloy ang pulong ngayong araw dahil aalis na sila bukas. Uminom ako ng matapang na gamot kaya medyo bumuti na ang pakiramdam ko.
Ipinagpaliban at inilipat ko na ang biyahe ko ngayong umaga. Kailangan ko nang umalis. Nakita ko ang malawak na ngiting pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi. Kung ganun, mag-ingat ka, mahal. Ihahatid na kita sa labas para makakuha kang taksi. Huwag kang mag-alala sa amin ni Leo. Ako na ang bahala rito. Nagpaalam ako sa aking anak. Mahigpit ko siyang niyakap at bumulong na maging matapang siya. Sumakay ako sa taksi at tinanaw ang aming bahay habang lumalayo ang sasakyan. Alam kong sa mga oras na ito, papunta na sina Julio at Manang Rosa sa bahay upang ikabit ang mga patibong habang nasa trabaho pa si Roberto, dahil inakala kong papasok siya ngayong araw matapos hindi matuloy ang pagkikita nila ni Vanessa kahapon. Ngunit habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa otel kung saan nakahanda ang aking silid para manut, biglang nagilaw ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Leo. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok nang mabasa ko ang kanyang isinulat. Inay, hindi po pumasok si Itay sa opisina. Nandito po siya ngayon sa kwarto ko. May hinahanap po siya sa mga gamit ko at galit na galit po siya. Anong gagawin ko? Nanlamig ang buo kong katawan. Bakit hindi siya pumasok? May nalaman ba siyang ebidensya na naiwan ko? Paano na ang matauhan ni Julio na papunta na ngayon sa bahay upang makabit ng makamera? Kung makakabutan sila ron habang nagwawala si Roberto, tuluyan nang masisira ang lahat ng aking pinahirapan, at baka saktan niya ang aking anak. Anong hakbang ang dapat kong gawin upang iligtas ang aking anak at ang aking plano mula sa tiyak na pagkasira? Nanginginig ang buo kong katawan habang hawak ang aking cellphone sa loop ng umaandar na taksi. Ang malamig na hangin mula sa pampalamig ng sasakyan ay tila nanunuot hanggang sa aking mga buto, ngunit ang pawis na tumutulo sa aking noo ay kasing init ng nagbabagang uling. Si Roberto ay nasa loop ng aming bahay, at kasama niya ang aking nag-iisang anak. Manong, itabi niyo muna sandali ang sasakyan. Pakiusap ko sa driver. Ang aking boses ay basak at hirap na hirap. Kailangan ko lamang huminga. Habang nakahinto ang taksi sa gilid ng maingay na kalsada, mabilis kong pinindot ang numero ni Julio. Bawat pagtunog ng linya ay parang patak ng oras na unti-unting umubos sa aking pag-asa. Nang sumagot siya, hindi ko na pinatapos ang kanyang pagbati. Julio, huwag kayong tutuloy sa bahay. Nanginginig kong utos. Nandun si Roberto. Hindi siya pumasok sa trabaho. Kasama niya ang anak ko. Umatras muna kayo. Pakiusap. Narinig ko ang pagkaluskos sa kabilang linya. Nakaparada na kami 2 kanto mula sa inyong bahay, Senyora. Kamadong sagot ng investigador, isang boses na sanay sa maganitong pabigla-biglang pangyayari. Nakikita namin ang tarangkahan ninyo mula rito. Maghihintay kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami kikilos hanggat hindi ligtas ang sitwasyon. Ibinaba ko ang tawag at mabilis na nagpadala ng mensahe sa aking anak. Bawat pagpindot ko sa matitik ay may kasamang panalangin na sana ay hindi makita ng halimaw na iyon ang aming pag-usap. Leo, anak, huwag kang matatakot. Hayaan mo lang si Itay. Magpanggap kang walang alam. Ano ba ang hinahanap niya sa kwarto mo? Ilang minutong tila 1 taon ang lumipas bago umilaw muli ang aking cellphone. Ang sagot ng aking anak ay tuluyang dumurok sa natitirang piraso ng pagmamahal na mayroon ako para sa lalaking pinakasalan ko. Inay, binasak niya po ang alkansya kong baboy. Kinuha niya po ang lahat ng ipon ko mula noong Pasko. Sabi niya ay hihiramin niya lang daw po pambili ngamot ninyo. Pero galit na galit ang mga mata niya. Napapikit ako ng mariin. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Magnanakaw. Hindi pa siya nakontento sa mga nakuha niya sa aking kahon. Pati ang barya-baryang ipon ng aming walang muwang na anak ay kanyang pinag-interesan upang pandagdag marahil sa gagamitin nila ng kanyang kalaguyo. Ginamit pa niya ang aking pangalan bilang palusot sa kanyang kawalang hiyaan. Pakalipas ang 30 minuto ang nakakabali na paghihintay sa loop ang nakaparadang taksi, muling tumunok ang aking cellphone. Si Julio. Senyora, kakalabas lang ng sasakyan ng inyong asawa mula sa tarangkahan, mabilis na ulat niya. Nakita namin ang inyong anak na nakasakay sa upuan sa harap, mukhang paalis sila, susundan ko ba? Huwag na, sagot ko, biglang nalinawan ang aking isip, alam ko kung saan niya dadalhin si Leo. Ihahatid niya ang bata sa bahaying kanyang ina, sa aking biyenan, upang masiguro niyang walang kahit na sinong istorbo sa pagdating ng babae niya mamaya. Ito na ang pagkakataon ninyo, Julio. Pumasok na kayo sa bahay at ikabit ang mga kamera bago pa siya makabalik. Masusunod, senyora, makita na lamang tayo sa otel. Inutusan ko ang driver na magpatuloy sa pagmamaneho patungo sa otel na aking inarkila. Pagdating ko roon, dumiretso ako sa silid 500 at dalawa. Madilim ang silid at amoy lumang carpet. Naupo ako sa dulong ng kama.
nakatitik sa blangkong dingding. Hinihintay ang pagdating ng mataong magiging kasangkapan ko sa pagkamit ng katarungan. Makalipas ang higit isang oras, tumunok ang pinto. Tatlong mahihinang katok. Nang buksan ko ito, pumasok si Julio. Kasunod ang dalawa niyang tauhan na may bitbit na malalaking itim na bag, at sa likuran nila ay si Manang Rosa. Ang matandang kasambahay ay namumutla at nanginginig ang mga labi. Yakap-yakap ang kanyang sarili na tila nilalamig. Naikabit na namin ang lahat, senyora, bungat ni Julio habang inilalabas ang dalawang malalaking computer at inilalatag ito sa ibabaw ng mesa. 4 na kamera, isa sa sala, isa sa inyong silid-aralan, at 2 sa inyong silid tulugan. Walang bakas na iniwan. Hindi niya malalaman na may nakamatiyag sa kanila. Lumapit ako kay Manang Rosa at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Umupo po muna kayo rito. Manang. Malambing kong alok. Matatapos din po ito. Makikita rin ninyo ang katotohanan. Ilang sandali pa, umilaw ang mga salamin ng computer. Lumabas ang malinaw na kabuuan ng aming bahay. Ang aming sala na may malambot na sopa, ang aking silid-aralan kung saan nakatago ang aking nga mahahalagang papeles, at ang aming silid tulugan na saksi sa makasinungalingan ng aking asawa. Tahimik ang buong bahay. Walang gumagalaw. Nahintay kami. Bawat tikta ang orasan sa dingding ng otel ay tila martilyong pumupukpok sa aking utak. Lumipas ang tanghali. Wala pa rin. Nagsimula na akong kabahan. Paano kung nagbago ang kanyang isip? Paano kung sa ibang lugar sila makikita? Ngunit pagsapit ng alauna ang hapon, biglang gumalaw ang tanawin sa computer na nakatutok sa aming sala. Bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Roberto, mag-isa. Mukha siyang masayang-masaya. Ibinaba niya ang masusi sa lamesita at nagsimulang sumipol ng isang pamilyar na awitin. Pumunta siya sa kusina at pagbalik niya ay may hawak na siyang isang lata ng malamig na inumin. Umupo siya sa sopa at kinuha ang kanyang cellphone. Lahat kami sa loob ng silid ng otel ay napigil ang hininga. Dinik na dinik namin ang pagtunog ng cellphone na kanyang tinatawagan dahil sa talas ng pandinik ng naaparatong ikinabit ni Julio. Hello, bati ni Roberto. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamayabang. Inaasahan kong boses ni Vanessa ang maririnig ko. Ngunit ang sumagot mula sa kabilang linya ay isang formal na boses ng lalaki. Naihanda ko na ang mapekeng papeles ng pagsusuri na hiningi mo, Roberto, sabi ng lalaki. Nakasaad dito na ang asawa mo ay nakakaranas ng matinding pakabaliw at hindi na kayang magdesisyon para sa kanyang sarili at sa inyong maari-arian. Napangiti si Roberto ng napakalawak. Magaling. Ipapainom ko na sa kanya ang magamot pag-uwi niya mula sa Cebu. Sigurado akong sa loob ng isang buwan, hindi na niya makikilala kahit ang sarili niya sa salamin. Sa tabi ko, narinig ko ang pahikbi ni Manang Rosa. Diyos ko, napakasama niyang tao. Ngunit hindi pa dun natapos ang usapan. Ang susunod na sinabi ng kausap ni Roberto ang tuluyang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. At paano naman ang tungkol sa anak ninyo? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari sa bata? Hindi ba masyadong malupit ang planong iyon para sa sarili mong laman at dugo? Sumimsim muna si Roberto sa kanyang inumin bago sumagot. Isang sagot na hindi ko kailanman inakalang lalabas sa bibig ng isang ama. Anong malagim na plano ang inihanda ang asawa ko hindi lamang para sa akin, kundi maging sa walang kamalay-malay naming anak, ang bata? Walang bakas ng pag-aalinlangan sa tinig ni Roberto nang sagutin niya ang katanungan ng pekeng doktor sa kabilang linya. Isang nakapangingilabot na halahak ang sumunod. Huwag mo siyang alalahanin. Kapag nakulong na sa ospital nga mabaliw ang ina niya at nakuha ko na ang buong kapangyarihan sa mga naiwang yaman, ipapadala ko ang batang iyon sa napakalayong probinsya. May kilala si Vanessa na nagpapatakbo ng isang murang ampunan doon, o kaya ay ipadadala ko siya sa mga kamag-anak ni Vanessa sa bukit upang maging tagapag-alaga ng mababoy at kalabaw. Ayaw ni Vanessa ng sagabal sa aming bagong buhay. At sa totoo lang, wala rin akong pakialam sa batang iyon. Naging pabigat lamang siya sa akin mula pa noong ipinanganak siya. Ang masalitang iyon ay hindi lamang sumaksak sa aking puso. Pinunit nito ang aking buong kaluluwa at tinapakan hanggang sa madurog. Ang aking nag-iisang anak. Ang batang minahal ko ng higit pa sa aking sariling buhay. Ang batang pilit kong itinataguyod upang makaroon ng magandang kinabukasan, ay ituturing lamang na pabigat ng sarili niyang ama. Ipamimigay na parang isang basang tuta sa mga taong hindi niya kaano-ano upang maging alipin. Sa loob ng madilim na silid ng otel, tila naubos ang lahat ng hangin. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang aking mabuko sa daliri ay namumuti sa sobrang diin. Naramdaman ko ang pagtulong ng isang malamig na luha mula sa aking mata.
ngunit mabilis ko itong pinunasan. Sa tabi ko, nakita ko ang panginginik ng buong katawan ni Manang Rosa. Nabitawan ng matanda ang kanyang hawak na rosaryo, lumiha ito ngang mahinang kalatok ng tumama sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig, humihikbi ng walang tunok dahil sa sobrang awa sa sinapit ng batang palagi niyang inaalagaan at ipinagluluto. Kahit ang mamatitipuno at sanay sa gulo na matauhan ni Julio ay nakatinginan, baka sa kanilang mamuha ang pandidiri sa naririnig na kasamaan ng isang kapwa lalaki. Walang amang nasa tamang pag-isip ang magbebenta sa kinabukasan ng sarili niyang dugo at laman para lamang sa pra at sa isang babaeng kalaguyo. Magaling kung ganun, sagot ng lalaki sa telepono. Ipadadala ko na ang mapapeles sa opisina mo sa susunod na linggo. Siguraduhin mo lamang na nakahanda na ang kabayaran ko. Huwag kang mag-alala, nakangising sagot ni Roberto habang nakasandal sa aming paboritong sopa. Marami tayong makukuhang pondo mula sa baliw kong asawa. Ibababa ko na ito, paparating na ang aking reyna. Nang matapos ang tawag, inihagis ni Roberto ang cellphone sa ibabaw ng lamesita. Eksakto sa pagbagsak ng kanyang cellphone ay ang pagtunog ng kampanilya sa aming tarangkahan. Mabilis na tumayo ang aking asawa, inaayos ang kwelyong kanyang damit, at naglakad patungo sa pangunahing pinto ng may ngiting abot hanggang tainga. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Vanessa. Nakasuot siyang isang masikip at napakaikling pulang bestida na lalong nagpapatingkat sa kanyang mapusyaw na balat. Ang kanyang buhok ay nakulot sa dulo at ang kanyang mga labi ay kasing pulangang dugo. Wala siyang dalang kahit ano kundi isang maliit na bag. Agad siyang tumalon papulupot sa halik ni Roberto. Naglapat ang kanilang malabi sa isang mapusok at malaswang halik sa mismong lugar kung saan kami madalas maglaro ng aking anak. Namimiss kita ng sobra, mahal ko, malambing at paos na bulong ni Vanessa habang hinahaplos ang batok ng aking asawa. Ligtas na ba tayo? Nasaan na ang tanga mong asawa at ang pinalayas mong matandang sismosa? Tumawa ng malakas si Roberto. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa aming tahimik na bahay. Nasa eroplano na ang tanga. Akala niya ay napakagaling niya. Iyon pala ay nagtatrabaho lamang siya para sa ating kinabukasan. At ang matandang iyon, siguradong namamalimos na sa kalsada ngayon. Tayong dalawa na lamang ang hari at reyna ng palasyong ito. Pumasok sila patungo sa sala. Walang pakundangang inihagis ni Vanessa ang kanyang bag sa upuang paboritong tulugan ng aking anak tuwing hapon. Umupo siya at inilibot ang kanyang paningin sa buong kabahayan. Tila sinusuri kung ano ang nababaguhin niya. Hindi ko gusto ang kulay ngam nga kurtina niya. Reklamo ni Vanessa habang itinuturo ang mga talang ako mismo ang pumili at nagtahi. Masyadong makalumang tingnan. Kapag nakulong na siya sa ospital, ipapatapon ko ang lahat ng gamit niya rito. Gusto kong nga bagong kagamitan na galing sa ibang bansa. Lalo na ang kama sa itaas. Ayokong matulog sa kamang ginamit ng babaeng iyon. Lahat ng gusto mo ay masusunod, pangako ni Roberto habang nakayakap mula sa likuran ng babae. Ngunit bago natin isipin iyan, kunin muna natin ang ating gantimpala. Nahningning ang mamatang babae. Tumayo siya at hinila si Roberto sa kamay. Ano pang hinihintay natin? Ipakita mo na sa akin ang laman ng kahon ng mayamang baka. Lumipat ang aming paningin sa kabilang salamin ng komputer na nakatutok sa aming silid tulugan. Nagmamadaling umakyat ang dalawa. Nagtatawanan na parang mga batang sabik sa regalo. Pumasok sila sa aming sakradong silid. Walang pag-atubiling binuksan ni Roberto ang pinto ang aking aparador. Hinawi niya ang aking mamaayos na nakasabit na damit, hindi alintana kung may mahulog o magusot. Inabot niya ang kailaliman at inilabas ang maliit na kahoy na kahon. Inilapag niya ang kahon sa ibabaw ng aming malinis na kobre kama. Lumapit si Vanessa, nanginginig ang madaliri sa pananabik. Binuksan niya ang takip, nang tumambat sa kanya ang 5 makapal na bungkos ng 1,000 piso, napanganga siya. Diyos ko, Roberto, tiling ang babae, hindi makapaniwala sa nakikita. Napakarami nito. Kinuha niya ang mga bungkos at walang habas na inihagis sa ere. Ang mga papel na pera ay nakalat sa ibabaw ng aming kama. Nahuhulog sa sahig, umiikot sa hangin. Humiga si Vanessa sa ibabaw ng mga nakalat na salapi. Humahalahak ng napakalakas habang pinapaypayan ang sarili gamit ang nga 1,000. Sumunod si Roberto. Humiga sa kanyang tabi. At nagsimulang halikan ang lig ng babay habang ang kanilang makatawan ay gumugulong sa ibabaw ng aking pinahirapan. Ito na ang pinakamataas na limitasyon ng aking pagtitimpi. Ang malamig na yelo sa aking dibdib ay tuluyan ng naging nag-apoy na asero. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Ang aking tindig ay tuwid at ang aking paningin ay hindi na kumukurap. Julio, malamig at matigas kong utos. Sapat na ang palabas na ito. Ihanda ninyo ang inyong mga sasakyan.
Oras na para bumalik sa bahay at tapusin ang kahibangan ng dalawang hayop na iyan. Sumaludo si Julio, mabilis na isinara ang isa sa mga computer at nagbigay ng senya sa kanyang mga tauhan. Kami ay nakahanda na, senyora, naghihintay lamang sa inyong utos. Nakapwesto na rin ang ilan sa aking mga kasamahan malapit sa inyong tarangkahan upang matiyak na hindi sila makakatakas. Kinuha ko ang aking cellphone. Panahon na upang tipunin ang lahat ng manonot sa huling yugto ng aking dula. Una kong tinawagan si Ginoong Firman. Sinabi ko sa kanya na nasa loob ng bahay ang mga salarin at nakuha na namin ang lahat ng matitibay na ebidensya, mula sa pagnanakaw hanggang sa pagpaplanong manlalason at pang-aabuso sa bata. Sinabihan ko siyang papuntahin na ang mga pulis ng walang anumang ingay upang hindi magtaka ang mga kapitbahay. Ang ikalawa kong tawag ay inilaan ko para kay Nanay Ratna, ang ina ni Roberto. Ang biyenan kong palaging nakmamalaki sa talino at kabutihan ang kanyang anak. Nang sagutin niya ang tawag, mabilis kong binago ang tono ng aking boses. Ginawa ko itong nanginginig, umiyak, at punong-punong panlulumo. Nanay, nanay, tulungan ninyo po kami. Humahagulgol kong sigaw sa telepono, umaarteng parang nawawalan ng hininga. Charmela, anak, bakit? Anong nangyayari? Nag-alalang tanong ng matanda. Narinig ko ang pakalaglang ng isang kawali sa kabilang linya, tanda ng kanyang pagkabigla. Si Roberto po, nanay. Naaksidente po siya sa loob ng bahay. Tumawag po ang aming kapitbahay, may narinig daw pong malalakas na kalabok, sigawan, at mga lagitik ng nababasag na salamin sa loob. Nasa paliparan pa po ako at nagmamadaling bumalik, hindi ko po alam kung buhay pa ang asawa ko, parang awa ninyo na po, mauna na kayo run. Diyos ko, ang anak ko. Nanginginig na boses ng matanda ang aking narinig bago niya tuluyang naibaba ang linya. Sigurado akong sama sandaling ito. Nagmamadali na siyang mahanap ng masasakyan, umiyak at nananalangin na sana, ay ligtas ang kanyang pinakamamahal na Roberto. Ang huling tawag ay para sa mga magulang ni Vanessa. Nakuha ko ang kanilang numero mula sa lumang talaan ng mga empleyado noong nagtatrabaho pa ang babae sa aming kumpanya. Ginawa ko ang parehong pagpapanggap. Sinabi kong naaksidente ang kanilang anak sa aming address at kailangan nila itong puntahan agad. Nailatak na ang lahat ng piraso, ang mapulis, ang abogado, ang mamagulang, lahat sila ay patungo na sa aming bahay upang saksihan ang isang karumal-dumal na katotohanan. Humarap ako kay Manang Rosa na ngayon nakatayo na at pinupunasan ang kanyang maluha. Ang kanyang muha ay kakikitaan na ngayon ng katapangan. Tayo na, Manang, yaya ko sa kanya, inaalalayan siya sa braso. Ipakita natin sa kanila kung ano ang mangyayari sa mataong pumupukaw sa galit ng isang ina at isang asawang tapat. Bumaba kami mula sa otel at sumakay sa maitim na sasakyan ni Julio. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng aking puso. Habang papalapit kami sa aming subdibisyon, nakikita ko na ang mapamilyar na kalsada at puno na araw-araw kong nilalakaran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umuwi bilang isang pagod na asawa. Umuwi ako bilang isang bagyo na handang sumira sa mundong inakala nilang pag-ari nila. Huminto ang sasakyan ilang metro bago ang aming puting tarangkahan. Nakita ko ang isang hindi pamilyar na sasakyang nakaparada sa tapat, marahil ay iyon ang ginamit ng mapulis na dumating ng palihim. Bumaba kami. Ang init ng hapon ay sumalubong sa aking mukha. Ngunit ang aking buong pagkatao ay nababalot ng yelo. Dahan-dahan kong inilabas ang aking susi mula sa aking bag. Ang bawat hakbang ko patungo sa pinto ay may kasamang bigat at paninindigan. Narinig ko pa rin mula sa labas ang mahinang musika at pagtatawanan na nakmumula sa ikalawang palapag. Wala silang kaalam-alam. Wala silang kamalay-malay na ang pinto ng impyerno ay malapit nang bumukas para sa kanila. Itinusok ko ang susi sa seradura. Inikot ko ito nang walang anumang ingay. Hinawakan ko ang malamig na hawakan ng pinto, huminga ng malalim, at buong lakas na itinulak ito pabukas. Ngayong nasalok na kami ng bahay at maririnig na ang kanilang mamahalay na tawanan sa itaas, anong uri ang gulat kaya ang sasambulat sa mga muha ang dalawang taksil kapak natuklasan nilang nakatayo na sa mismong harapan nila ang batas at ang pamilyang inakala nilang napaglalangan nila. Ang malamig na hangin mula sa pampalamig ng aming sala ay agad na sumalubong sa aking balat pagkabukas ko ang pangunahing pinto. Ngunit hindi ang lamig na ito ang nagpatayo ng aking mga balahibo, kundi ang matapang at murang pabango na nanunuot sa bawat sulok ng aking tahanan. Ang amoying babaeng walang pakundangang umangkin sa mabagay na pinahirapan ko. Humagbang ako papasok. Ang aking masyapato siya'y hindi lumikhang anumang tunog sa ibabaw makinis na sahig. Sa aking likuran, tahimik na sumunod sina Manang Rosa, Julio, at ang dalawa niyang matitipunong tauhan.
Isinara ni Julio ang pinto ng napakabagal upang hindi lumikha nga laboh na makakapagbigay babalasam nga hayop na nasa itaas. Isinala ko ang aking paningging sa sala. Nakakalatch sa ibabaw ni grama au pumbraang gama sapatos ni Roberto. Sa ibabaw ng aming paboritong upuan ay nakahandusay ang pulang bag ni Vanessa, ang mismong upuan kung saan ko madalas basahan ng kwento ang aking anak tuwing gabi. Bawat gamit na makita ko ay tila nagiging saksi sa lantarang pambabastos nila sa aking pamilya at sa aking pagkatao. Mula sa ikalawang palapa, malinaw na umalingaw-ngaw ang kanilang malalakas na tawanan. Ang halahak ni Roberto na puno ng kayabangan at ang matinis na tili ni Vanessa na punong-puno ng kalandian. Saan mo gustong pumunta bukas, Reyna ko? Narinig kong tanong ni Roberto mula sa itaas. Ang boses niya ay malambing. Isang tono na matagal ko nang hindi naririnig na ginamit niya para sa akin. Isang boses na inilaan na lamang niya sa kanyang kalaguyo. Kahit saan, mahal. Basta bagamitin natin ang mga perang ito pambili ng magong damit ko. Gusto ko rin ng mamahaling alahas na babagay sa akin kapag naging asawa mo na ako ng formal at tuluyan na nating napalayas ang bali mong asawa. Sagot niyang babae, kasunod ang isa na namang malakas na halahak. Nakatinginan kami ni Manang Rosa. Ang mamatangang matanda ay nanlilisik sa galit at nanginginig ang kanyang mga labi sa pandidiri. Tumango ako sa kanya. Isang tahimik na senyas na oras na upang harapin ang mga demonyong sumira sa aming buhay. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mapaa sa unang baitang ng hagdanan. Ang kahoy na hagdan na ito ay saksi sa maraming alaala. Dito kami madalas manghabulan ni Leo noong maliit pa siya. Dito kami nagpapakuha ng litrato tuwing Pasko. At ngayon, ito ang magiging daan patungo sa pagwawakas ng isang napakahabang kasinungalingan. Bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Wala ng luha, wala ng pag-alinlangan. Nang makarating ako sa ikalawang palapak, huminto ako sa mismong tapat ng pinto ang aming silid tulugan. Nakabukas ito ng bahagya. Sa maliit na puwang, nakita ko ang manakalat na libo-libong piso sa sahig, maprang nahulog mula sa ibabaw ng kama dahil sa kanilang lantarang pagdiriwang. Huminga ako ng malalim. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas, galit, at dignidad sa aking pagkatao. Itinaas ko ang aking kamay at buong lakas na itinulak ang pintong kahoy. Bumukas ang pinto ng maluwang. Tumama ito sa dingding at lumihangang isang malakas na kalabok na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ng dalawang tao sa loop. Ang tanawing sumalubong sa akin ay higit pa sa nakaririmarim. Nakahiga si Vanessa sa ibabaw ng aking malinis na kobrekama, suot lamang ang kapirason at mapulang kasuotang panloop. Si Roberto ay nasa ibabaw niya. Walang saplot sa itaas. Sa paligid nila ay ang mga salaping galing sa aking kahon. Nakalat na parang mga tuyong dahon sa gitna ng taglagas. Ang nakakalokong ngiti sa malabi ni Roberto ay biglang naglaho na parang bulang tinangay ng hangin. Nang maktama ang aming mapaningin, nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang kanyang buong muha. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa matinding gulat at takot. Ang kanyang panga ay nalaglak. Hindi makapaniwala na ang babaeng inakala niyang nasa malayo at unti-unting nababaliw ay nakatayo ngayon sa mismong harapan niya. Matapang, kalmado, at walang bahit ng anumang sakit. Isang nakatutulih na tili ang kumawala sa lalamunan ni Vanessa nang makita niya ako at ang tatlong lalaking nakatayo sa aking likuran. Mabilis niyang hinila ang makapal na kumot upang takpan ang kanyang halos hubat na katawan. Gumapang siya patungo sa dulong kama, nanginginig at umiiyak na parang isang duwak na hayop na nakorner ng mabangis na mga ngaso. Charmela. Isang garalgal, nanginginig, at mahinang bulong ang lumabas sa bibig ng aking asawa. Paano? Paano ka? Napaaga ang tapos ang pulong ko sa tiyabu, malamig at matigas kong sagot habang humahakbang papasok sa silid. Ang boses ko ay walang anumang emosyon, nalalong nagpatakot sa kanya. Hindi ko na nga kinailangang sumakay nga eroplano para malaman ang katotohanan. Mabilis na bumaba si Roberto mula sa kama. Ang kanyang natuhot ay nanginginig. Halos hindi niya kayang dalhin ang sarili niyang bigat. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa tapat ng kanyang dibdib, parang sumusuko sa isang digmaan. Mahal. Pakiusap. Hindi ito ang iniisip mo. May maayos na paliwanag para rito. Mag-usap tayo, nagmamakaawa niyang sabi habang umaatras papalayo sa akin. Paliwanag? Isang mapait at nakatatakot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Anong ipaliliwanag mo, Roberto? Na ang perang ninakaw mo sa akin ay ginagamit ninyong higaan ng babaeng iyan, na pinagbintangan mo ang isang inosenteng matanda para paktakpan ang baho ninyong dalawa? O ang plano mong lasunin ang isip ko at itapon ang sarili nating anak sa probinsya para maging alipin sa bukit? Nanigas si Roberto.
Ang pandinig sa mga huling salitang binitiwan ko ay tuluyang sumira sa anumang pag-asa niyang makalusot sa sitwasyong ito. Nalaman ko ang lahat. Ang kanyang pinakatatagong lihim at pinakamasamang plano ay ibinulgar ko ng walang pag-alinlangan sa harap ng ibang tao. Carmela, hindi totoo iyan. Nagsisinungaling kung sino man ang nagsabi sa iyo niyan. Namamaos niyang sigaw. Pilit na isinasalba ang kanyang sariling balat. Lumingon siya kay Vanessa at biglang itinuro ito gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Kinulam niya ako. Carmela. Siya ang nagpilit na kunin namin ang pera mo at siya rin ang may gustong ilayo si Leo. Wala akong kasalanan. Nanlaki ang mamata ni Vanessa sa sobrang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na sa oras ng kagipitan, ang lalaking nangako sa kanya ng kasal, tahanan, at yaman ay ilalaglag siya ng walang pagdadalawang isip. Anong sinabi mo? Tili ni Vanessa. Ang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkapahiya habang hawak ng mahigpit ang kumot sa kanyang dibdib. Hayop kang sinungaling ka. Ikaw ang nag-isip ng lahat. Ikaw ang nagpabiling ang mapakang papeles sa doktor at ikaw ang nagplano ng gagamot. Huwag mong ibintang sa akin ang kakapalan ng mukha mo. Dumampot si Vanessa ang isang bungkos ang pera at ibinato ito ng buong lakas sa pagmumuha ni Roberto. Nagsimula silang magsigawan, magmurahan, at magsisihan sa harapan ko. Pinanut ko lamang kung paano nila sirain ang isa't isa. Mga taong walang prinsipyo, mga sakim na handang ilaglag ang sariling kasapwat may ligtas lamang ang sariling buhay mula sa katarungan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang nakaririmarim na pagtatalo, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod at nakmamadaling yabak mula sa unang palapag. May mga taong kakapasok lamang sa bahay ng walang pasabi. Makaboses na umiyak, sumisiha, at naktatanong sa palihit. Roberto, anak ko, nasaan ka? Anong nangyari sa iyo? Narinig kong sigaw ang isang pamilyar at garalgal na tini ang matandang babae. Ang boses ang aking biyenan, si Nanay Ratna. Kasunod nito ay ang mabibigat na tinig ng isang matandang lalaki at babae na nagtatanong kung nasaan ang aksidente, kung nasaan ang kanilang anak. Sila ang mamagulang ni Vanessa na umabot din sa itinakdang oras. Dumating na ang aking mainimbitahang manunut. Natahimik sina Roberto at Vanessa nang marinig nila ang mga pamilyar na boses mula sa ibaba ng hagdanan. Ang gulat at takot sa kanilang mamuha ay nadagdagan ng 1,000 beses. Sa pag-akyat ng mga magulang na nag-alala at lumuluha para sa inakala nilang na aksidenteng mga anak, anong uriing bangungot ang sasalubong sa kanila kapag nakarating sila sa pintuan en kwartong ito at nakita ang karumal-dumal at nakakahiyang katotohanan en kanilang sariling dugo at laman. Ang manakmamadaling yabag sa kahoy na hagdanan ay tila mapalaso na unti-unting tumutusok sa dibdib ni Roberto at Vanessa. Bawat kalabok ng paa na papalapit sa pintuan ng aming silid ay nakdadala ng mas matinding kilabot sa kanilang ngamuha. Wala na silang matakbuhan, wala na silang mapagtaguan. Ang makasinungalingang matagal nilang iningatan ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Unang sumungaw sa nakabukas na pinto ang humahangos na si Nanay Ratna. Ang kanyang mukha ay basang-basa ang pawis at luha. Ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang buhok ay nakalugay dahil sa matinding pagmamadali at pag-aalala. Pumasok siya sa silid na ang mga mata ay nanlalaki, naghahanap ng dugo ang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak. Inaasahan niyang makikita si Roberto na naghihingalo, sugatan, o baka wala ng buhay. Ngunit walang dugo siyang nakita, walang aksidenteng pisikal. Ang tumambat sa kanyang paningin ay isang senaryong hindi kailanman sumagi sa kanyang pinakamasamang bangungot. Nakita niya ang kanyang anak, ang kanyang ipinagmamalaking si Roberto, na nakaupo sa sahig, halos walang saplot sa katawan, at pilit na tinatakpan ang sarili. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala na nakabalot sa kumot sa dulong kama, umiyak at nanginginig. Nakita niya ang manakalat na 1,000 piso sa ibabang kobre kama at sa sahig. At nakita niya ako, ang kanyang manugang, na nakatayo ng tuwid, kalmado, at nakatingin ng malamig sa kanyang anak, kasama ang 3 estrangherong lalaki at ang matandang kasambahay na matagal nang pinalayas. Napatigil sa pahinga si Nanay Ratna. Ang kanyang nanginginig na makamay ay dahan-dahang nabitawan ang kanyang dalang maliit na bag. Bumagsak ito sa sahig, at mula rito ay gumulong ang kanyang lumang rosaryo. Ang kalatok ng mabutil nito sa makinis na sahig ay tila bumasak sa nakabibingkat na katahimikan ng kwarto. Roberto? Isang mahina, garalgal, at litong-litong tawag mula sa matanda. Anak? Anong nangyayari rito? Nasaan ang aksidente? Sino ang babaeng iyan? Bakit? Bakit ganito? Hindi pa man nakakasagot si Roberto. Dumating na rin sa pintuan ang mga magulang ni Vanessa.
Ang ama nitong matipuno ngunit may edad na ay humihingal, kasunod ang inang namumutla sa kaba. Nang magtama ang paningin ng matandang lalaki at ng kanyang anak na babaeng nakasiksik sa sulok ng kamangang ibang tao, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang pamilya. "Vanessa, anong ginagawa mo rito?" Sigaw kanyang ama. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, punong-punong galit at matinding kahihiyan. "Inakala naming nasa maayos kang trabaho. Inakala naming nagpapakahirap ka sa siyudad para sa magandang kinabukasan. Iyan ba ang trabaho mo? Ang manira ng pamilya at magnakaw sa asawa ng iba? Itay. Inay. Parang awan niyo na. Tulungan ninyo ako." Humahagulgol na pakiusap ni Vanessa. Pilit na lumalapit sa kanyang mamagulang habang hila-hila ang kumot. "Niloko niya lang ako. Sabi niya hiwalay na sila. Sabi niya pakakasalan niya ako. Huwag mo akong lalapitan." Umatras ang kanyang ama. Ang muka ay namumula sa matinding put at pandidiri. "Wala kaming anak na lapastangan. Pinag-aral ka naman ng mayos. Tapo magiging kabikalang at manyanakaw. Pinatay mo na kami sa kahihiyan." Sa kabilang banda, unti-anting lumapit si Nanay Ratna kay Roberto. Ang mamatangang matanda ay hindi na naghahanap ng sagot, dahil ang mismong tanawin sa lupang kwartong iyon ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat ng kababuyan ng kanyang anak. "Inay." Umiyak na gumapang si Roberto patungo sa mga paang kanyang ina. "Inay, maniwala po kayo sa akin. Patibong ito. Binaliktad ako ni Carmela. Siya ang nagdala ng nataong ito rito upang saktan ako." Isang nakapanlulumong katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang kasinungalingang iyon. Tinitigan ko lamang siya. Kahit sa huling sandali, kahit bistadong-bistado na ang kanyang kalaswaan at kasamaan, nagagawa pa rin niyang magsinungaling sa mismong ina na nagluwal sa kanya. Wala nang aksidente sa katawan. Nanay Ratna, malamig kong putol sa pagmamakaawa ni Roberto. Ngunit may napakalaking aksidente sa pagkatao, sa budi, at sa kaluluwa ng inyong anak. At kung gusto ninyong malaman ang buong katotohanan na pilit niyang itinatago, hayaan ninyong ang sarili niyang boses ang magpaliwanag sa inyo. Nagbigay ako ng senyas kay Julio. Mabilis na ikinabit ng investigador ang isang kabel mula sa kanyang makina patungo sa aming malaking telebisyon na nakasabit sa dingding. Sa isang pindot, umilaw ang salamin. Lumabas ang malinaw na kuha mula sa sala at sa aming silid. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang masasayang boses ni Roberto at Vanessa na kuha kanina lamang. Ang lantarang pag-amin nila sa pagnanakaw ng pera, ang pagpaplano nilang nakawin ang lahat ng aking ari-arian. Ngunit ang pinakamasakit at pinakamabigat na bahagieng palabas ay ang sumunod na umandar. Inilakas ni Julio ang tunog. Narinig ng lahat ang usapan ni Roberto at ng pekeng doktor sa telepono. "Papalabasin nating nasisiraan siyang bait. Unti-unti kong hahaluan ng gamot na pampatulog at pampakalma ang kanyang nga inumin. Ipapasok natin siya sa isang mamahaling pasilidad para sa mga may sakit sa pag-isip." Napasinghap si Nanay Ratna. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala na ang mismong anak na pinalaki niya ng maayos ay nagbabalak na manlason at manira ang isipan ang sariling asawa para lamang sa pera. Ngunit hindi pa iyon ang huli. Ang tinig ni Roberto ay nagpatuloy. "At sa totoo lang, wala rin akong pakialam sa batang iyon. Ipadadala ko siya sa mga kamag-anak ni Vanessa sa bukit upang maging tagapag-alaga ng mga baboy at kalabaw. Naging pabigat lamang siya sa akin mula pa noong ipinanganak siya." Pagkarinig sa mahuling salitang iyon, ang mundo ni Nanay Ratna ay tuluyang nawasak. Ang kanyang apo, si Leo, ang kaisa-isang batang nagbibigay ng labis na kaligayahan sa kanyang pagtanda, ipamimigay ang sarili nitong ama para maging alipin? Dahil pabigat ito, dahan-dahang ibinabangang matanda ang kanyang paningin sa anak na nakaluhod sa kanyang harapan. Si Roberto ay nakayuko, umiyak ng walang tunok, hindi na makatingin sa mga mata ng sinuman dahil ang kanyang sariling bibig ang nagbaon sa kanya sa hukay. "Inay, patawad po." Garalgal na bulong ni Roberto. Walang salitang lumabas sa bibig ni Nanay Ratna. Sa halip, iniangat niya ang kanyang kanang kamay at buong lakas na isinampal ito sa pisngi ni Roberto. Ang tunog ay napakalutong. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Sinundan pa ang isa, at isa pa. Bawat sampal ay may kasamang malalakas na hagulgol ng isang inang nadurok ang puso. "Hayop ka! Walang hiya ka!" Sigaong matanda habang pinahahampas ang balikat ng kanyang anak. "Pinalaki kita ng maayos. Ibinigay ko ang lahat para makatapos ka ang pag-aral. Ganito ang igaganti mo. Magnanakaw ka, manloloko, at itatapon mo ang sarili mong dugo at laman. Wala akong anak na halimaw. Mula ngayon, patay na ang anak ko." Bumaksak si Nanay Ratna sa sahig, humahagulgol. Yakap-yakap ni Manang Rosa na agad lumapit upang alalayan ang matanda.
Nakatingginan ang dalawang matandang babae. Pareho silang naging biktima ngang panilinlang ng isang lalaki. Wala nang nagawa sina Roberto at Vanessa kundi ang umiyak ng mapait. Nawala ang kanilang yaman, nawala ang kanilang mapamilya, nawala ang kanilang dignidad. Inakala nilang malilinlang nila ang buong mundo. Ngunit sa huli, ang sarili nilang kasakiman ang sumira sa kanilang mabuhay. Ngunit sa gitna ng nakapanlulumong iyakan at sisihan sa loop ng silit na iyon, isang bagong tunok ang unti-unting pumasok mula sa labasang bahay. Isang matinis at nakabibinging wiiu ngang ngawangwang. Papalapit ng papalapit. Dalawang sasakyan ng maalagat ng batas ang mabilis na pumarada sa tapat ng aming tarangkahan. Ang katarungan ay narito na upang maningil ng formal. Anong huling pagdurusa kaya ang mararanasan ng dalawang taksil ngayong haharapin na nila ang malamig at madilim na selda ng bilangguan? Ang nakabibinging tunog ng wangwang ay tuluyan ng huminto sa mismong tapat ng aming tarangkahan. Pinalitan ito nga mabibigat at sunod-sunod na yabang nga mga sapatos na gawa sa makapal na katat paakyat sa aming hagdanan. Ang bawat hakbang ng mga alagat ng batas ay tila nahuhukay sa mismong libingan ng 2 taong nakadapa ngayon sa sahingang aking silid. Pumasok ang 3 pulis, nakauniporme at may mga dalang posas. Kasunod nila ay ang aking abogadong si Ginoong Firman, hawak ang kanyang itim na bag na naglalaman ng mga papeles. Ang nga pulis ay sandaling natigilan nang makita ang magulong sitwasyon sa loob aming kwarto, ang mga nakalat na libo-libong piso, ang 2 taong halos walang saplot na umiyak sa sahig, at ang 2 pares ng matatandang humahagulgol sa matinding kahihiyan. Magandang hapon po. Panimula ang pinuno ang nga pulis, ang boses ay formal at puno ang autoridad. Nakatanggap kami ng tawag ukol sa isang nakawan at pagpaplano ang matinding krimen sa bahay na ito. Humarap si Ginoong Firman. Ako po ang abogado ng may-ari ng bahay na ito, si Ginang Carmela. Ang 2 taong nasasahik ay nahuli sa akto ng pagnanakaw ng malaking halaga ng salapi. Higit pa rito, mayroon kaming matibay na ebidensya ang kanilang sapwatang lasonin ang aking kliyente upang sirain ang kanyang pag-isip at agawin ang kanyang nga ari-arian. Inabot ni Julio ang isang maliit na kagamitan sa pulis. Narito po ang lahat ng nakuhang video at tunok mula sa manakatagong kamera. Malinaw na malinaw po ang kanilang mapag-usap at pag-amin sa makrimen. Nang marinig iyon ni Roberto, tila siya sinapian ng matinding takot. Gumapang siya patungo sa sapatos ng pulis. Hepe, pakiusap po. Hindi po totoo iyan. Asawa ko po siya. Nag-away lang po kami. Wala po akong ginagawang masama. Tumayo ang pulis at malamig na tinitigan ang aking asawa. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Basahin ninyo sa kanila ang kanilang nga karapatan at posasan na ang nga iyan. 2 pulis ang lumapit kina Roberto at Vanessa. Walang awa nilang hinila patayo si Roberto na nakasuot lamang ng pantalon, at sa pilitang isinuot ang malamig na bakal sa kanyang nga pulso. Ang tunog ng pag-ipit ng posas ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong araw na ito. Ito ang tunog ng katarungan. Si Vanessa ay binalot ng pulis sa isang malaking kumot bago rin pinusasan. Umiyak siya ng malakas, nagmamakaawa sa kanyang nga magulang. Itay, inay, isa man niyo po ako, ayoko pong makulong. Ngunit ang ama ni Vanessa ay tumalikot lamang. Inakay ang kanyang umiiyak na asawa, at naglakad palabas ng kwarto nang hindi man lang nililingon ang kanilang anak. Mas pinili nilang talikuran ang sariling dugo kaysa dalhin ang habambuhay na sumpangang kahihiyan. Nang dumaan si Roberto sa harap ng kanyang ina, huminto siya at umiyak ng mapait. Inay, tulungan ninyo ako. Hindi umimik si Nanay Ratna. Tinitigan lamang niya ang anak na minsang naging sentro ngang kanyang mundo. Ang mamatangang matanda ay patay na. Naubusan na ngang luha. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang paningin, isang malinaw na mensahe na tuluyan na niyang itinakwil ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Nang may labas ng nga pulis ang 2 salarin, naiwan ang isang mabigat at nakapapagot na katahimikan sa loob ng silid. Umalis na rin ang aking biyenan, naglakat ng mabagal at nakayuko, bitbit ang wasak na puso ng isang ina. Naiwan kaming 4. Ako, si Ginoong Firman, si Julio, at si Manang Rosa. Maraming salamat sa inyong tulong, Julio. Malumanay kong sabi. Ipadadala ko ang buong kabayaran mo bukas na bukas din. Walang anuman, senyora. Isang karangalan na magsilbi sa isang taong matapang na ipinaglalaban ang tama, sagot niya bago tuluyang nagpaalam kasama ang kanyang nga tauhan. Binalingan ko si Manang Rosa. Ang matanda ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa mga nakalat na pera sa kama. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Manang, tapos na po ang inyong kalbaryo. Malambing kong bulong. Malinis na po ang inyong pangalan. Salamat sa Diyos, senyora.
Salamat sa Diyos at lumabas din ang katotohanan, umiyak na sagot ni Manang Rosa. Kinuha ko ang aking maliit na aklat na matseke mula sa aking bag. Nagsulat ako ang isang napakalaking halaga. Sapat upang makapagsimula siya ang isang maliit na karinderya sa kanyang probinsya at mapag-aral ang kanyang maapo. Inabot ko ito sa kanya. Manang, hindi na po kayo magiging kasambahay. Gusto ko pong gamitin ninyo ito bilang simula ng inyong bagong buhay. Tanggapin po ninyo bilang bayad pinsala sa lahat ng hirap at luhang idinulot ng walang hiya kong asawa. Nanlaki ang mga mata ni Manang Rosa nang makita ang halaga. Niyakap niya ako ng mahigpit, walang tigil sa pagpapasalamat at pag-iyak. Sa wakas, pagkatapos ang mahabang arong galit at put, naramdaman ko ang pagtuloan may init na luha sa aking mapisngi. Mga luha ang kaluwagan, mga luha ang kalayaan. Isang buong taon ang mabilis na lumipas. Ang damping malamig at sariwang hangin tuwing dapitapon ay paborito ko ng salubungin. Nakatayo ako sa balkonahe ang aming bagong tahanan, isang maluwang na unit sa itaas ang isang mataas na gusali sa gitna ang Makati. Ibinenta ko na ang lumang bahay dahil ayaw ko nang balikan pa ang mga madidilim na alaala ron. Sa aking likuran, nakaupo sa hapagkainan ang aking 9 na taong gulang na anak, si Leo. Masaya siyang nagsasagot ng kanyang takdang aralin sa matematika, malusok, matalino, at higit sa lahat, malaya sa anumang takot. Tumunok ang cellphone sa aking bulsa. Isang mensahe mula kay Ginoong Firman. Magandang hapon, Carmela. Gusto ko lamang ibalita na ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang huling apela ni Roberto. Pinal na ang desisyon. 12 taon sa kulungan dahil sa pagnanakaw at pagtatangkang manlason. Si Vanessa naman ay may 3 taon pa sa piitan ng mga kababaihan. Nasa iyo na ang buong karapatan sa inyong anak at ang lahat ng yaman ay naibalik na ng buo sa iyong pangalan. Tapos na ang laban. Malaya ka na. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Inaasahan kong makakaramdam akong ng labis na katuwaan o pagdiriwang, ngunit wala. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim, tahimik, at wagas na kapayapaan. Nagbayad na ang mga may utang. Umikot ang mundo at ang katarungan ay iginawat sa mga nararapat. Inay, nakuha ko na po ang tamang sagot. Masayang sigaw ni Leo. Iwinawagaywe ang kanyang kwaderno. Napakagaling naman ng bunso ko, nakangiti kong sagot, naglakad palapit sa kanya upang halikan ang kanyang noo. Ibinaling ko ang aking paningin sa papalubok na araw sa kalunuran. Ang kalangitan ay naghahalo sa kulay ang kahel, pula, at lila, nagbabadya ang isang payapang gabi at isang panibagong umaga. Nakamit ko na ang katarungan at nabigyan kong tahimik na buhay ang aking anak. Mula sa pagiging isang inosente at bulak na asawa, natuto akong bumangon, lumaban, at maging isang matatak na pader para sa aking sarili. Ang pagtataksil ay isang malalim na sugat na nag-iwan ng peklat, ngunit ang peklat na iyon ay hindi tanda ang kahinaan. Ito ay patunay na minsan akong nasugatan, ngunit pinili kong mabuhay at maging mas matapang kaysa sa mga halimaw na nagtangkang sumira sa akin. At habang pinagmamasdan ko ang ngiti ng aking anak, alam kong ang tunay kong tagumpay ay hindi ang pagkakulong nila, kundi ang paghilom naming mag-ina at ang pagtahak namin sa isang maliwanag at walang hanggang bukas.